Jesus ito, huwag kayong matakot. Ito rin po yung ginamit ng diocese para po sa pastoral program natin, sa diocese para po sa pagsusumikat na maayos natin ang mga programa ng ating pananampalataya. Yung sa Jesus ito, huwag kayong matakot. Sabi nga natin, doon sa tema ng lusong. Lusong, kinakailangan natin na lumusong sa pagkasakatuparan natin ng mga gawain ng ating pananampalataya. May ilang mga elemento na nawa po ay maging bahagi ng aming pagninilay para po sa araw na ito. Una ay siya ay nanalangin. Pinanguna niya ang kanyang mga alagad, pinawi niya ang mga tao, pero siya ay nanalangin. Napakahalaga o yung elemento ng pananalangin. Bahagi ko yun na kinakailangan natin pagtibay. Sa luma, wala lang tayo ngayon mga musulado ng panalangin. Naubos na ng pandemya. Pero kung mayroon ako sana makapag-revive ng grupo ng mga musulado ng panalangin, mas maiging. Pero tayo po, every 4th Friday, ito'y ino-open natin sa lahat. Pagkatapos ng ating misa, every 4th Friday o naman, mayroon na tayong banal na oras. Pagkakataon na maging bahagi ng ating panalangin. Well, yung kaanyayan natin ang tatapos pag-misa, para magdasal ng Santo Rosario. Pero napakahalaga ang panalangin. Yan ay tumagay natin yan ng ating karya. Kasi yan din ang ginawa ni Jesus. Nanalangin. Na nawa yung kanyang pinanggaling ay makauli, yung maayos sa kanilang patutunguhan. Yung kanyang mga alagad ay makarating sa kanilang patutunguhan. Siyang susundan niya. Napakahalaga, bahagi rin ng pagpapasalamat sa biyaya ng patuloy na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya, sarap po, sabihin natin sa iyo sa mga aspeto. Bilang pari, bilang ari, bilang propeta, bilang ng pagiging pari. Pangalawa, ay sila ay pasalamat. Nahirapan sila ang bangkang na sinasakyan ng mga alagad ay nahihirapan sapagkat ito'y pasalamat sa hangin. So marami may mga hamon na hinaharap tayo at umaharap din tayo sa mga pagsubok, mga mabibigat na pagsubok. Sabi nga namin, ay kalimutan sinasabi ni Kay Father, ang hirap na yung nabuhay. Alam mo, kalimutan ang sasagot ko, kailan ba naging madali ang buhay? Mayroon na ba kayo nakita na nagsasabi na, dali-dali na yun ang buhay? Ay, isa na po meron. Pero ang kalimitan, binabanggit natin ang hirap ng buhay. At hindi malayo yan, kasi ito yung kalimitan ng karanasan ng mga alagad. Pasalungan sila sa atin. Nahirapan sila sa kanilang panalangkan. Pero, sabi nga natin, huwag natin kami nananalig. Tinutulungan tayo palagi ng Diyos. Nandyan palagi ng Diyos. Kaya huwag tayo tumigil na humingi ng
naman inayos ng Diyos na tayo ay pahirapan. Sabi nga na hindi yun ang kailipan ng Diyos. Kaya naman, talagang may mga bahagi ng buhay na tayo ay sasaluman sa hangin. Kaya kailangan namin kilalanin. At anong sabi ni Jesus? Huwag kayong magkakita. Maraming tao na lalong-lalo na ang panahon na ito. Sabi nga noong taong 2024 ay sangayon sa survey ay sa mga report meron daw 4.5 billion na nag-isip na mag-suicide all over the world. 4.5 billion. At nakapag-try, hindi na ulugan na naging successful. Dahil naging successful sila na mag-try. Sabihin, sumubok sila 2.5 billion noong 2020. Hindi pa lumalabas yung data ng 2025. So, bahagi yun, bilyon, overload. Bakit? Kasi nga, isang dahilan na yun, natatakot. At ginagamit nyo yan, ginagamit yan ng mga kalaman natin. Sabi nga kung isa yan, takutan lang yan. Kung isa lang naintin, takutan. Kaya may mga bully. Kaya nag-usig yung bully. Nakukumpil mo na unahin, bumuli ka. Pero may wala ng purpose yan. Para matakot ka. Manghina ka. Tumigil ka. Sumuko ka. Kaya maliwanag mo ang sinabi na ito, huwag kang matakot. So ngayon mo sa Matthew ay mayroong 365 times na halos kapag ito sa banal na kasulatan na nagsasabi natin, huwag kayong matakot sa banal na kasulatan. Huwag tayong matakot. Sapagkat kami sa tao, kahit na si Jesus, ay kinapatakutan ng tao. Kasi nakita mo na si Jesus na naglalakad sa mundo. Kinatakot sila. Pero anong sabi ni Jesus? Nagpakilala siya. Si Jesus ito. Huwag kayong matakot. Kaya yung pangapatay ay you need to recognize the hand of God. Kinakailangan natin makita yung pagkilos ng kamay ng Diyos. Nasaan siya? Nasaan siya? Kasi yun lamang natin makikita na yung maglalabanan natin ng tao. Kung isa nga, pati yung pare, pinaman ako. Sabi ko, hindi dapat basihan pagkilos yung pananakot. Ano nga sa nahin, kahit na yung mga bata na kaya sila gagawa ng pagkilos ay gawa ng tao. Dapat makita nila natin, sila yung kumikilos, gawa ng Jesus. Gawa ng pag-ibig. Hindi gawa ng fear. Kasi hindi yan ang kamay ng Diyos. Na tayo ay kumilos, gawa ng tao. Ang kamay ng Diyos galing, gawa ng tao. Ay, sabi nga nito na sabi natin, nagawa naman yung trabaho. Nagawa ang trabaho. But it is not the hand of God. Ibang kamay ang kumikilos. Ay hindi, ang pagkilos natin yan, maliwanag dapat natin pagkilos ng Diyos. Kasi pwede makita
na nagkaroon ng solusyon ng problema, pero hindi natin namamalaya. Hindi mo na mukha ng Diyos ang naroon. Mukha pala ng kalaban. At pwede tayong malunang. Pwede tayong malunang. Kasi bakit? Kasi nga, yun ang isa. Nagawa yung programa, gawa ng ako. Hindi gawa ng pagkakay. Hindi doon kumikilos ang Diyos. Sino yung kumikilos? Yung kalaban ng Diyos. Kaya, kung gusto nyo, hindi lang tayo kinakailangan makarating tayo sa ating patutunguhan. Pinamamalig doon sa ating natin na yung pamamaraan na makarating tayo sa patutunguhan ay makadiyos. Kasi doon makikita talaga ba tayo ay patungo sa Diyos. Kaya nga, yung pagmuli, yung panyay ay pinakayang na Diyos talaga. Kasi pinakalaga na Jesus. Kaya nila hindi maintindihan ito, yung nakita nila na si Jesus ay lumalakad. Kasi bakit? Hindi rin nila naiintindihan yung mali. Yung karanasan nila sa pagkaparami ng tinapay. Hindi nila naunawaan. Hindi nila naunawaan na bakit nagparami si Jesus ng tinapay. Maliwanag natin, hindi naman sapagkat nagparami si Jesus ng tinapay. Hindi lamang sapagkat nakusog sila. Hindi lamang sapagkat sila ay nawala sa kanilang pagkabuhay. Hindi lamang sapagkat may himala silang nakita. Ngunit dahil hindi nila nakita, mahal ka ng Diyos kaya ginawa yung mga bagay na ito. Hindi nila nakita yung mali, yung makadiyos na pagkakos. Hindi lang masabi lang nila, pero dapat makita natin yung mali, makadiyos na pagkakos. Kasi nga, pwede kasi magkaroon tayo ng kaganapan sa ating minimiti, pero wala ang Diyos. Nakita natin ngayon yan. Maraming bansa lulutan. Pero hindi nila nakakita ang Diyos. Ay walang pinagkaibayan. Noong panahon ng tawagin natin ng antiquities, panahon ng mga caveman na sabi nga natin, hindi nakita yung pagkilos ng Diyos. Ano na ang teknolohiya? Pag-advance ng teknolohiya. Pero pala yun, walang Diyos. Ay hindi improvement yun. Bahagi yun. Huwag namin kalimutan. At yun lang hamon ang pinalalaw sa atin ngayon sa araw na ito. At sana huwag namin kalimutan na yung pagkilala sa pagkilos ng Diyos ay isang kaalaman na kinakailangan natin makilala at makakagpo sa kasalukuyang panahon. Ngayon, na malipapanin natin yung kaganapan ng alin ng kanyang pagliligtas para doon sa tinatawag natin buhay na walang hanggan na darating sa gitna natin. Kaya yung pulawa yung bigyan natin na pagninilay sa pagkakataon na ito na napakahalaga yung mahalagaan ng pananangin kahit na sa gitna na pagsulong natin, kahit na yung hangin ay sumasalubong sa atin, huwag tayong matakot
makita natin yung pagkilos ng Diyos. Bahagi yun na kung saan nakita natin yung kanyang walang hanggang pag-ibig at sana ay tayo ay umaling sa kaalaman ng patuloy ng pagkakampo sa Diyos na ito.